Tila tuluyan ng dumaong ang kaligayahan sa isang baybaying nayon ng mga mangingisda sa bayan ng Nasugbu, lalawigan ng Batangas. Lalo na para sa batang mag-asawang sina Benji at Nena. Subalit, walang sinuman ang nakapag-akala na ang trahedya ay lihim nakakatok sa kanilang pintuan. Isang asawang lalaki ang bigla na lamang naglaho ng walang anumang pasabi o balita. Tanging ang kanyang batang asawa lamang ang naiwan, bitbit ang isang inosenteng paliwanag na nakakapukaw ng matinding awa. Ngunit, mayroon nga bang nakatagong isang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng misteryosong pagkawala ni Benji na nakabaon mismo sa lugar na tinawag nilang tahanan? Maaari bang matakpan magpakailanman ang isang krimen ng mga kasinungalingan at ng isang hilera ng mga batang puno ng bayabas na kapapantanim lamang? Ang kaawa-awang biktima ay kinakailangang harapin ang isang malagim na wakas, at ang katotohanan sa likod nito ay magpapakilabot sa sinumang makakaalam. Ilang araw matapos bumuhos ang malakas na ulan, muling luminaw ang kalangitan ng Nasugbu. Ang matinding alinsangan na sumisingaw mula sa basang lupa ay lalong nagpapabigat at nagpapainit sa hangin. Si Mang Tomas, ang kapitbahay na nakatira mismo sa tabi ng bahay ng mag-asawang Benji at Nena, ay tulad ng kanyang nakasanayan. Dala-dala ang kanyang bingwit patungo sa maliit na kanal sa likuran ng bahay upang manghuli ng ilang isdang dalag para may ulam sa araw na ito. Kakahanap pa lamang niya ng kanyang paboritong pwesto sa ilalim ng malilim na puno ng talisay nang biglang tumigil ang kanyang mga hakbang. Isang kakaibang amoy, napakasangsang at mahirap ipaliwanag, ang matalim na sumaksak sa kanyang ilong. Napakunot noo siya habang pinapaypayan ang hangin gamit ang kanyang kamay. Hindi ito tulad ng amoy ng tae ng kalabaw o ordinaryong bangkay ng hayop, kundi isang uri ng malansa at nabubulok na amoy na sobrang hindi natural. Patuloy itong lumulutang sa hangin at tila lalong kumakapal sa tuwing umiihip ang banayad na simoy ng hangin na nagpapabalingwinggoy at nagpapasuka sa kanyang sikmura. Sinundan niya ang pinagmulan ng nakakakilabot na amoy na iyon at huminto ang kanyang paningin sa maliit na bakuran ni Benji at Nena. Kakaiba sa nakasanayan na palaging puno ng matataas na ligaw na damo, ang isang sulok ng bakuran na iyon ay malinis na ngayon. Ang lupa ay buhaghag pa at bakas ang pagkakabungkal, at sa ibabaw nito ay may nakatanim na ilang maliliit at batang puno ng bayabas na nakaayos sa isang tuwid na hilera. Nagtaka ng labis si Mang Tomas, ni minsan ay hindi niya nakitang humawak ng asarol si Nena maging si Benji, bago ang araw na ito. Tamang-tama sa sandaling iyon, nakita niyang lumabas ng bahay si Nena na bitbit ang isang timba upang diligan ang mga halaman. Pareho pa rin ang kanyang hitsura at maliit ang pangangatawan, ngunit tila mas namumutla siya kaysa sa dati. Nena, anong ginagawa mo sa bakuran at ang baho-baho naman dyan sa ibaba? Ineng, tanong ni Mang Tomas, na sinusubukang pakinggan na pinakakaswal hanggat maaari. Nang marinig ang tawag na iyon, bahagyang nagulat si Nena. Ngunit mabilis siyang nakabawi at nakontrol ang kanyang sarili. Inangat niya ang kanyang mukha at ngumiti ng medyo pilit at matigas. Ah, opo, Mang Tomas. Kakabili ko lang po ng organikong pataba para sa mga puno ng bayabas na bagong tanim. Sabi po ng nagtinda, maganda raw po sa halaman. Pero ang tapang po ng amoy, Mang Tomas. Kahit ako sa loob ng bahay ay hindi makatiis. Ang sagot na iyon ay tila makatwiran at pasok sa isip. Tumango-tango si Mang Tomas, ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang kuryosidad. Aba, himala at napakasipag ninyo ngayon. Nasaan ba si Benji? Bakit niya hinahayaang mag-isa ang asawa niyang magtrabaho ng ganito? Nang mabanggit ang pangalan ng kanyang asawa, isang bahid ng kalungkutan ang mabilis na dumaan sa mga mata ni Nena. Ngunit mabilis niya itong itinago. Huminga siya ng malalim na may kasamang matinding lungkot at nagkwento sa isang napakakumbinsing tono. Hayaan niyo na po, Mang Tomas. Huwag niyo na pong itanong pa ang tungkol sa taong iyon. Ilang araw na po ang nakakalipas, noong umuulan, umuwi siyang lasing at naghanap ng away sa akin. Naiinis po ako kaya lumaban ako ng sagot. Nasaktan ang pride niya at nagalit siya. Sabi niya, sawang-sawa na raw siya sa akin, tapos umalis at sumama sa mga kaibigan niya para magtrabaho sa isang industrial zone sa Santa Rosa, Laguna. Ilang araw na pong walang tawag kahit isa. Wala na rin po akong pakialam. Umalis siya para hindi na sumakit ang ulo ko. Ang paraan ng pagkakwento ni Nena, mula sa pagkunot ng kanyang noo,
pag-ingos ng kanyang labi, hanggang sa tono ng boses na halong inis at pagpaparaya ng isang batang asawa na ang asawa ay laging nagloloko, ay napakatotoo na walang sinuman ang magdududa rito. Si Mang Tomas na nakikinig ay napailing na lamang at napangiwi. Sa kanyang isip, siya ay nagsabi, talagang walang utang na loob ang batang iyon, may mabuting asawa na nga hindi pa marunong magpahalaga. Naawa siya sa mabait na si Nena na kailangang magdusa sa pagkakaroon ng asawang pabaya at padalos-dalos na tulad noon. Pinayuhan niya si Nena ng ilang salita bago bumalik sa kanyang pangingisda. Wala siyang kamalay-malay na ilang hakbang lang mula sa kanya, sa ilalim ng mga batang puno ng bayabas na iyon, ay nakabaon ang isang katotohanang mas nakakakilabot at mas mabaho pa kaysa sa pataba na kanyang kababanggit lamang. Ang bangungot sa madaling araw. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Mang Tomas at hindi siya makatulog. Ang hapunan ay tila walang lasa para sa kanya. Kahit ang ilang dalag na nahuli niya mula sa pangingisda ay hindi niya magawang kainin at wala siyang gana. Ang imahe ni Nena, kasama ang kanyang pilit na ngiti at ang hilera ng mga batang puno ng bayabas, ay patuloy na gumugulo at naglalaro sa kanyang isipan. Ang mabaho at kakaibang amoy na iyon ay tila nakadikit pa rin sa dulo ng kanyang ilong. Isang uri ng amoy ng kamatayan, amoy ng pagkabulok na tumatagos ng napakalalim sa kanyang diwa. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito, sinasabihan ang sarili na huwag makialam sa buhay mag-asawa ng ibang tao. Si Benji ay talagang isang pabayang binata. Baka umalis lang siya ng ilang araw at uwi rin ng kusa sa kalaunan. Gayunpaman, ang kutob ng isang matandang lalaki na marami ng pinagdaanan at nakakain ng asukal at asin ng buhay ay patuloy na nagsasabi sa kanya na mayroong hindi tama. Isang bagay nakakatwa at nakakakilabot ang nakatago sa likod ng pintuan ng simpleng bahay na gawa sa tabla na iyon. Bago maghating gabi, dahil sa labis na pagod, siya ay nakatulog. Ang kanyang hindi mapayapang pagtulog ay nagdala sa kanya sa loob ng isang nakakakilabot na bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gilid ng parehong kanal. Ngunit, ang paligid ay hindi na araw, kundi gabi na nailawan ng mapusyaw at malamig na liwanag ng buwan. Ang lahat ay tahimik na tahimik, kahit ang tunog ng mga insekto ay hindi marinig. Pagkatapos ay muling umatake ang amoy ng kamatayan na iyon. 100 o kahit 1,000 beses na mas malapot at kumakapal, tila isang hindi nakikitang pader na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Mula sa direksyon ng bakuran, isang malabong anino o figura ang lumitaw. Ito ay si Benji. Ngunit hindi ito ang Benji sa anyong tao na pamilyar at kilala niya. Nakasuot siya ng damit pantrabaho na tadtad ng madilim na mansa ng putik. Ang kanyang mukha ay namumutla, walang anumang ekspresyon, at ang kanyang dalawang mata ay blangkong nakatingin ng diretso sa unahan. Siya ay naglalakad na pasuray-suray, lumulutang sa paligid ng mga batang puno ng bayabas, tulad ng isang kaluluwang naghahanap ng daan pauwi. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, kumakalagkad sa ibabaw ng lupa, at lumilikha ng isang nakakakilabot na kaluskos. Ang pinaka-nakakatakot na tanawin ay dumating nang huminto ang kaluluwa ni Benji mismo sa tapat ng pinakamalaking puno ng bayabas. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi gamit ang asarol, kundi gamit ang kanyang sariling dalawang kamay. Kinamot niya ng tila baliw ang bagong layer ng lupa na iyon. Ang kanyang mga kuko ay kumalmot sa lupa at sa mga ugat ng puno, na lumilikha ng mga langit-ngit habang ang mga bukol ng lupa ay tumatalsik sa hangin. Hindi nagtagal, isang malalim at maitim na butas ang bumuka mismo sa ilalim ng puno na iyon. Pagkatapos, taglay ang matinding takot na umaabot sa kasukdulan, nakita ni Mang Tomas ang figura ni Benji na walang anumang pag-aalinlangang unti-unting ipinasok ang kanyang ulo sa loob ng butas. Ang kanyang katawan ay patuloy na dumudulas ng dumudulas pababa sa madilim na tiyan ng lupa. Hanggang sa ang natira na lamang ay isang pares ng mga binti na nangisay ng ilang beses bago tuluyang nilamon ng kadiliman. Ang ibabaw ng lupa ay kusang bumalik sa pagiging patag na parang walang nangyari. Tanging ang batang puno ng bayabas na nakatayong tahimik sa ilalim ng kakaiba at nakakakilabot na liwanag ng buwan ang naiwan. Gustong sumigaw ni Mang Tomas, ngunit parang sinasakal ang kanyang lalamunan. Ang buong katawan niya ay naparalisa. Bigla siyang napabangon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis tulad ng mga tambol sa digmaan. Malamig na pawis ang bumasa sa buong damit niya.
Ang panaginip na iyon ay naramdamang napakatotoo sa bawat detalye nito. Ang pakiramdam ng pandidiri at takot ay matindi pa ring nakadikit sa kanya. Hindi na siya muling makapikit ng kanyang mga mata. Nang sumikat ang bukang liwayway ng may puso pa ring magulo at nanginginig sa takot, hindi na mapakali at makaupo ng tahimik si Mang Tomas. Nagmamadali niyang isinuot ang kanyang damit at mabilis na naglakad ng diretsyo patungo sa bahay ni Lolo Tasio, ang lolo ni Benji. Nang makita si Mang Tomas na dumating ng madaling araw na may namumutlang mukha, syempre inagulat si Lolo Tasio. Bago pa man makapagtimpla ng kape ang may-ari ng bahay, hinila na ni Mang Tomas si Lolo Tasio sa isang sulok ng silid. Nang may nanginginig na boses, ikinuwento niya ang buong pangyayari. Mula sa pagdiskubre ng mabahong amoy, ang hilera ng mga bagong tanim na puno ng bayabas, ang sagot ni Nena na mukhang kapanipaniwala, ngunit puno ng pagiging matigas, hanggang sa bangungot na bumabagabag sa kanya kagabi. Lolo Tasio, alam kong baka sabihin ninyong naniniwala ako sa pamahiin. Ngunit ang panaginip na iyon ay naramdamang napakatotoo. Napakatotoo na naramdaman ko na parang umuwi ang kaluluwa ni Benji para ipaalam ang kanyang sinapit. Sinasabi ng aking kutob na may napakasamang nangyari sa kanilang bakuran. Kayo po ang pinakamatanda sa pamilyang ito. Kailangan ninyo itong pakinggan at bigyang pansin. Ang pagkukunwari at ang maskara. Ang bukang liwayway sa baybaying nayon ng Nasugbu ay hindi kailanman naging ganoon kalungkot at kalamig sa paningin ni Nena. Tuwing umaga kapag ang unang mahinang sinag ng araw ay tumagos sa mga siwang ng kahoy na dingding ng kanyang bahay, palagi siyang nagigising na nakakaramdam ng gulat, hindi dahil sa tilaok ng manok o paghampas ng alon sa dalampasigan, kundi dahil sa katahimikan. Isang nakakamatay na katahimikan na napakakapal, na pumupuno sa buong silid na dati palaging pinupuno ng malakas na paghilik ni Benji na parang kulog. Ang gilid ng kama sa tabi niya ay naramdamang malamig, patag sa isang nakakakilabot na paraan. Kinapa ni Nena ang kawalan na iyon at ang matalim na lamig ay gumapang sa kanyang gulugod. Higit sa isang linggo na ang nakalipas, ngunit pakiramdam niya ay nagtatago pa rin si Benji sa isang lugar. Sa madilim na sulok ng bahay, sa ugong ng hangin na dumaraan sa pawid na bubong, o mismo sa ilalim ng lupa sa likod bakuran, ang lugar na hindi niya matapang na matitigan. Siya ay bumangon, nagkukunwaring parang normal ang lahat. Ang bawat kilos niya, bawat paghinga niya ngayon ay bahagi ng isang malaking dula-dulaan. Isang dula kung saan siya ang direktor at pangunahing aktres ng magkasabay, at ang mga manonood ay ang buong mundo sa paligid niya. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa lumang basag na salamin. Ang mukha sa refleksyon ng salamin ay mukhang humpak, may maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata dulot ng mga gabing walang tulog, na pinahirapan ng takot at mga nakakakilabot na anino mula noong mabagyong gabi na iyon. Ngunit sa kaunting tubig lamang, kaunting murang pulbos, at matinding konsentrasyon na itatago niya ang lahat. Nag-ensayo siyang ngumiti. Ang pilit ng ngiti na mukhang kaawa-awa at mapagparaya ng sabay. Iyon ang ngiti ng isang asawang inabandona ng kanyang asawa. Kailangan niyang praktisin ito araw-araw hanggang sa maging natural na itong reaksyon. Sa kanyang paglabas ng pinto, sinalubong siya ng maalat na hangin ng dagat. Ngunit para kay Nena sa mga oras na ito, ang hangin na iyon ay nagdadala lamang ng malansang amoy. Ang lahat ng amoy ngayon ay nagpapaalala sa kanya sa nakakapasong amoy ng kamatayan na kailangan niyang tiisin ng labis. Noong mga unang araw matapos ang insidente, iyon ang amoy na sinubukan niyang itago gamit ang matapang na aroma ng pataba ng hayop. Naglalakad sa pamilyar na kalsada ng barangay, nakayuko ang kanyang ulo, mabilis ang kanyang mga hakbang. Takot siya sa mga tingin ng tao, takot sa mga katanungan. Bawat bati mula sa mga kapitbahay ay tila pumipigas sa kanyang puso. Magandang umaga, Nena, ang aga mo namang pumasok sa trabaho. Nasaan si Benji? Ilang araw na siyang hindi nakikita. Napatango na lamang siya ng marahan at saka binilisan ang kanyang hakbang, iniiwan ang mga nagdududang tingin sa kanyang likuran. Ang pabrika ng pagpoproseso ng isda at hipon ay makikita na sa unahan. Isang mundong maingay at magulo. Subalit sa isang kabalintunaan, ito ang naging pinakaligtas na pinagtataguan niya ngayon. Ang ugong ng mga makinang humihiyaw ay nagpalunod sa mga boses sa kanyang isipan, at ang malansang amoy na tipikal sa hipon at isda, yelo, at asin ng dagat ay matagumpay na naitakpan ang mabahong amoy na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan.
Dito, maaari siyang makisalamuha sa karamihan, maging isang tahimik at masipag na anino sa gitna ng dose-dosenang iba pang babaeng manggagawa. Mabilis at maliksi na nagtrabaho ang kanyang mga kamay, binabalatan ang malalamig na balat ng hipon. Ang parehong mga kamay na minsan nang kumalagkad sa isang bangkay, na minsan nang naghukay sa lupa sa kalagitnaan ng maulan na gabi. Minsan, kapag tinititigan ang tumpok ng balat ng hipon at malagkit na basura, napapangiwi at nanginginig siya. Buhay at kamatayan, kasariwaan at pagkabulok. Bakit napakanipis ng hangganan sa pagitan ng dalawa? Naganap niya ang kanyang karakter ng perpekto sa loob ng isang buong linggo. Ngunit ang manipis na proteksyon na iyon ay palaging nasa panganib na masira anumang oras. At dumating ang oras na iyon sa panahon ng pahinga at tanghalian. Nang magtipon-tipon ang lahat kasama ang kani-kanilang mga baon, pinili ni Nena ang isang liblib na sulok, sinusubukang kumain ng mabilis hanggat maaari upang hindi na niya kailangang makipag-usap kaninuman. Ngunit si Ate Lolit, isang mabait na ginang na nasa katanghaliang gulang na nagtatrabaho sa parehong linya, ay hindi siya hinayaang mag-isa. Dala niya ang kanyang baunan at umupo sa tabi ni Nena. Kumain ka, Nene, masyado kang namumutla kamakailan, bati ni Ate Lolit na puno ng atensyon. Ganito talaga ang kapalaran nating mga babae. Nag-aalaga ng asawa at mga anak, hindi na naiisip ang sarili. Ngumiti lang ng pasasalamat si Nena. Mapait ang kanyang lalamunan at ang pagkain ay hirap lunukin. Ganito kasi, Nene. Ibinaba ni Ate Lolit ang kanyang boses, marahang tinapik ang balikat ni Nena. Kahapon, narinig kong tinatanong kayo ng supervisor, Mandor. Ilang araw nang hindi nakikitang nagtatrabaho si Benji kasama mo. Nag-aaway ba kayo o paano kaya siya tumigil sa trabaho ng walang paalam? Nagagalit ang supervisor natin. Ang hindi nakikitang talim na pinakakinatatakutan ni Nena sa wakas ay nakatutok na ng direkta sa kanya. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila nahulog ito sa kanyang tiyan. Parang naging yelo ang kanyang dugo. Umugong ang magkabilang tainga niya. Tumaas ang pagduduwal sa kanyang lalamunan. Nagsisimula na silang magduda. Kalma, umarte ka. Inihanda mo na ang sarili mo para sa tanong na ito. Huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang boses, nilingon ni Nena si Ate Lolit. Hindi siya agad sumagot, sa halip ay hinayaan niyang unti-unting mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Isang pamamaraan na pinraktis niya sa harap ng salamin. Kumurap siya, hinayaang pumatak ang isang luha sa kanyang namumutlang pisngi. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng tono ng kalungkutan at paninikip ng dibdib. Ate, wag mo na pong banggitin ang pangalan na iyan, ate. Hindi ko po alam kung ano pang sasabihin ko. Sawang-sawa na po ako sa asawa kong iyon. Agad na nag-usyoso at lumapit ng buong pagtataka si Ate Lolit at ang ilang babae na nakaupo malapit sa kanya. Bakit, Nen? Subukan mong ikwento sa amin. Bingo! Formal nang nagsimula ang palabas ni Nena. Siya ay nagkwento ng may paika-ikang boses at paghikbi tungkol sa pag-aaway noong maulan na gabi na iyon. Hindi niya nakalimutang magdagdag ng mga dramatikong detalye upang makuha ang kanilang simpatya. Umuwi po siyang lasing na lasing. Medyo nahuli lang po ako ng kaunti sa pagbukas ng pinto. Pero minura niya ako ng todo-todo. Sabi niya, wala daw akong kwentang babae, palamunin at pabigat lang daw ako sa buhay. Tapos sinimulan niya akong ikumpara sa mga babae sa internet. Sabi niya sa akin. Sabi niya, probinsyana daw ako, ang katawan ko daw parang plywood, walang kalatoy-latoy at hindi kaakit-akit tingnan. Dito sinadya niyang huminto, tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Matinding nanginginig ang kanyang mga balikat na tila, hindi na niya kayang magpatuloy pa. Agad na nag-init ang ulo ng mga babae sa kanyang paligid. Diyos ko, ang bastos naman. Anong klaseng lalaki iyon na ang bibig ay nanlalait ng asawa? Kawawa ka naman, Ineng. Nang makitang kinagat ang kanyang pain, nagpatuloy si Nena sa isang desperadong tono. Naiinis po ako, ate, kaya sinagot ko siya. Sino mag-aakala na masasaktan ang pride niya at magagalit ng matindi? Sabi niya sawang-sawa na siya sa kahirapan dito sa baybayin at sawang-sawa na rin siya sa probinsya ng asawa na katulad ko. Kinaumagahan pagkagising ko. Wala na siya.
Walang laman ang aparador. Dala niya lahat ng damit niya, sabi niya sasama daw siya sa mga bago niyang kaibigan sa industrial zone sa Santa Rosa, Laguna para baguhin ang kapalaran niya. Isipin niyo, ate. Hindi ba nakakainis? Umalis siya nang walang paalam. Tinatawagan ko ang numero niya, hindi active. Baka dahil sa galit, na-block na ang numero ko. O sige, pabayaan na lang kung saan niya gustong pumunta. Umalis na siya ng tuluyan para hindi na sumakit ang ulo ko. Pagod na po ako, ate. Ang kwentong iyon ay naihatid ng perpekto, puno ng iba't ibang antas ng emosyon mula sa sakit ng puso, pagdurusa, kawalan ng pag-asa, hanggang sa tuluyang pagtanggap sa sitwasyon. Napakatotoo kaya walang sinumang nagduda rito. Niyakap ni Ate Lolit si Nena, kinakalma siya. Sige na, magpasensya ka na, Nen. Ang lalaking walang pananagutan na tulad niyan ay mas mabuti pang umalis. Kaya mong mabuhay nang wala siya. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang sa amin. Pagkaraan ng ilang sandali, gaya ng inaasahan, inutusan ng supervisor ang isang tao na tawagin si Nena sa opisina. Ito na ang panghuling pagsubok. Sa pagharap sa kanyang nakatataas, alam niyang hindi siya maaaring magkamali. Nananatiling malungkot ang mukha at namamaga ang mga mata, pumasok si Nena. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang umarte ng matindi. Ang tunay na takot sa pagharap sa amo ay nakatulong sa kanya na ipakita ang tamang antas ng kaba. Gamit ang parehong senaryo, muli niyang ikinuwento ito ng may mas formal na tono na sinamahan ng pag-aalala ng isang asawang bagamat galit, ay nag-aalala pa rin para sa kanyang asawa. Patawad po. Sir Supervisor. Hindi. Hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko. Bigla-bigla po siyang umalis. Natatakot lang po ako na baka maniwala siya sa mga sinasabi ng mga masasamang kaibigan niya at gumawa ng mga maling bagay. Nakikiusap po ako sa inyo na tanggalin na po sa trabaho ang asawa ko. Ako na po ang aako sa lahat ng responsibilidad. Sir. Yumuko siya. Ang kanyang dalawang kamay ay magkahawak at napipiga. Ilang patak ng luha ang bumagsak sa tamang oras. Ang supervisor na noong una ay galit nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Nena ay napabuntong hininga na lamang. Sige, aayusin ko ang mga papeles ng asawa mo. Magtrabaho ka ng mabuti. Kung may problema, ipagbigay alam mo lang. Paglabas sa opisina ng supervisor, muntik nang matumba si Nena. Humawak siya sa dingding upang suportahan ang kanyang katawan. Tumataas at bumababa ang kanyang dibdib dahil sa kanyang hinihingal na paghinga. Nagtagumpay siya. Ang kanyang dula-dulaan ay natapos ng perpekto. Wala nang maghihinala pa sa kanya sa pabrikang ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang simula pa lamang ito. Ang bumibigat na kutob at pag-aksyon ng pamilya. Habang nagpupumilit si Nena sa sarili niyang entablado, sa bahay ni Lolo Tasio, isa pang bagyo ang unti-unting namumuo. Ang babala ni Mang Tomas, dagdag pa sa kanyang bangungot, ay nagtanim ng binhi ng hinala at takot sa puso ng matandang lalaki. Ang binhi na iyon, sa bawat araw na hindi nagbibigay ng balita si Benji, ay lumalaki at nagiging isang puno ng pagkabalisa na ang mga ugat ay mahigpit na nakakapit sa isipan ng buong pamilya. Higit sa 1 linggo na ang nakalipas. Nabigo ang lahat ng pagtatangkang makontak si Benji. Ang kanyang telepono ay palaging out of reach. Kahit ang matatalik niyang kaibigan na palaging kasama niya sa pag-inom ay hindi alam kung nasaan siya. Sinabi nilang huli nilang nakita si Benji noong maulan na gabing iyon. At pagkatapos noon ay wala na talagang balita. Nakaupo si Lolo Tasio sa kanyang lumang silyang kahoy. Ang kanyang kulubot na mga mata ay nakatingin sa kawalan sa unahan ng bakuran. Patuloy na naulit sa kanyang isipan ang panaginip ni Mang Tomas. Napakalinaw sa bawat nakakakilabot na detalye nito. Ang lumulutang na figura ni Benji, ang anino ng mga kamay na kumakamot sa lupa, ang anino ng itim na butas. Lahat ng ito ay bumabagabag sa kanya sa pagtulog man o sa paggising. Ang ama ni Benji, si Tatay Kulas, isang lalaking matigas ang mukha na hinubog ng alon ng dagat, noong una ay sinubukang magpakatatag. Bumubulong siya at nagrereklamo sa kanyang asawa, para saan ba at iyak ka ng iyak? Ang walang kwentang batang iyon, sigurado nagtatampo lang iyon tapos naglayas kung saan para sa ilang araw.
Pag naubusan ng pera, uwi rin yon ng kusa. Bakit pa tayo magre-report sa pulis? Nakakahiya lang sa pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya mismo ay nanginginig sa takot. Alam niya ang ugali ng kanyang anak. Si Benji ay talagang pabaya at mapuso, pero hindi niya kailanman ganap na pinutol ang komunikasyon ng ganito. Saan man siya pumunta, kung maubusan siya ng pera, sigurado siyang tatawagan ang kanyang ina. Ang napakahabang katahimikan na ito ay isang bagay na hindi natural at nakakakilabot. Ang taong pinaka-naghihirap ay ang ina ni Benji, si Nanay Rosa. Tuyo na ang kanyang mga luha. Buong araw siyang nakaupo na yakap-yakap ang lumang damit ng kanyang anak. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin. Ang kutob ng isang ina ay sumisigaw sa loob ng kanyang puso na may masamang nangyari sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Hindi siya naniniwala sa kwentong isinalaysay ni Nena. Alam niyang tahimik ang kanyang manugang, ngunit sa kawalan ng imik ng kanyang manugang na iyon, palagi siyang nakakaramdam ng kakaiba, isang nakakatakot na katahimikan sa tuwing umuuwi si Benji na lasing at minumura siya. Nang gabing iyon, dahil hindi na nakatiis, ibinagsak ni Lolo Tasyo ang kanyang tungkod sa sahig, na ikinagulat ni na Tatay Kulas at Nanay Rosa. Tama na, ungol niya sa isang boses na matagal nang nawala ng tikas. Hindi tayo pwedeng nakaupo lang dito na naghihintay sa kawalan ng kasiguraduhan. Ang aking kutob, ang panaginip ni Tomas, at ang katahimikan ni Benji ay nakaturo sa isang napakasamang bagay. Kahit na nakakahiya man, kahit na kailangan nating harapin ang anumang pinakamasakit na katotohanan. Kailangan nating kumilos. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Kulas, bukas kailangan mong pumunta sa presinto ng pulisya. I-report agad ang pagkawala niya. Masyado na tayong matagal naghintay. Ang mga salita ni Lolo Tasyo ay parang huling pukpok ng malaking maso na sumira sa lahat ng pagdududa ni Tatay Kulas. Nang makita ang naghihirap na mukha ng kanyang asawa at ang matatag na tingin ng kanyang ama, alam niyang hindi na niya ito maaaring ipagpaliban pa. Isang malabo ngunit napakalakas na takot ang sumakal sa kanyang puso. Tumango siya ng mabigat. Ang desisyon ay ginawa na. Ang kurtina ng misteryo na bumabalot sa pagkawala ni Benji ay malapit ng masibak. At walang sinuman ang makakahula kung anong nakakakilabot na katotohanan ang naghihintay sa kanila sa likod nito. Ang pagsisiyasat ng pulisya. Matapos matanggap ang ulat, agad na ipinatawag ng otoridad mula sa presinto si Nena upang kunan ng pahayag at impormasyon bilang taong direktang sangkot. Sa istasyon ng pulis, kaharap ang mga investigador, hindi nagpakita ng kaba si Nena kahit katiting. Napanatili niya ang malungkot at pagod na ekspresyon ng mukha na kanyang pinag-aralan ng mabuti. Nang tuloy-tuloy at walang palya, muli niyang ikinuwento ang buong istorya na kanyang inihanda. Mula sa mga hinaing ni Benji na sawang-sawa na sa kanyang trabaho, sa kanyang nakasanayan na paglalasing, hanggang sa matinding away noong gabi ng bagyo at ulan. Bawat detalye ay inilarawan niya ng lohikal at buhay na buhay. Ikinuwento niya kung paano siya minaliit ni Benji dahil itinuturing siyang hindi kayang pasayahin ang kanyang asawa. Ang pagkutya sa kanyang patag na dibdib, ang pagtawag sa kanyang probinsyana, at pagkatapos ay mayabang na nagdeklara na aalis upang maghanap ng bagong buhay. Inamin pa niya na nag-empek si Benji ng ilang set ng damit sa isang lumang backpack bago umalis noong gabi ring iyon. Sabi niya hindi na daw siya kayang patuluyin ang bahay na ito. Kailangan daw niyang umalis at maghanap ng malaking trabaho para malaman ko daw na hindi siya talunan. Kung sino ang kasama niyang umalis at kung saan eksakto. Hindi ko rin po alam. Narinig ko lang sandali na sasama daw siya sa mga bago niyang nakilala sa mesa ng inuman, umiiyak na sumbong ni Nena. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang mga luha na sa totoo lang ay totoong luha ng takot. Tugmang-tugma ang salaysay ni Nena sa kung ano ang alam ng pamilya ni Benji tungkol sa karakter ng binata. Isang binata na mainitin ang ulo, mataas ang pride, at palaging gumagawa ng padalos-dalos na desisyon matapos malasing. Tinitigan ng mga investigador ang batang asawang iyon na umiiyak ng mapait. Ang kwentong inihayag niya ay walang butas kahit katiting. Ang lahat ng impormasyon ay na-cross-check at si Benji ay talagang may ilang mga kaibigan na madalas mag-aya sa kanyang makipagsapalaran sa ibang lugar.
Pansamantala, itinuring ang kaso bilang kaso ng nawawalang tao na sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng pamilya at pag-alis ng sariling kagustuhan. Matapos makuna ng salaysay, pinayagang umuwi si Nena. Paglabas ng gate ng presinto, nakahinga siya ng maluwag, ngunit pinanatili pa rin ang malungkot niyang mukha para lokohin ang mundo. Ang pagkalkal sa lihim na libingan. Sa loob ng maraming magkakasunod na gabi, hindi makatulog si Lolo Tasio. Ang kwento ni Mang Tomas at ang kanyang bangungot ay parang karayom na patuloy na tumutusok sa pagkabalisa na palaki ng palaki sa kanyang puso. Ang pagkabalisa ay unti-unting sumisira sa kanyang kaluluwa, kaya hindi siya makakain at hindi makapagpahinga. At sa wakas ay dumating din ang pinakamasama. Sa kanyang hindi mapayapang pagtulog dahil sa kilalahan, kinalagkad si Lolo Tasio sa isang bangungot na higit na mas nakakakilabot at nakakatakot kaysa sa panaginip ni Mang Tomas. Sa kanyang panaginip, hindi na siya isang tagamasid mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang nakatayo sa gitna ng basang-basa at madilim na bakuran ng kanyang apo. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang layer ng lupa ay naramdamang kakaiba, napakalambot at buhaghag. Biglang may isang payat at tuyong kamay na puno ng putik at bulate ang umusbong mula sa ilalim ng lupa at mahigpit na hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Nakayukong nasindak si Lolo Tasio. Ang ibabaw ng lupa sa lugar na iyon ay nagsimulang gumuho, inilalantad ang mukha ni Benji. Ngunit hindi iyon ang gwapong mukha ng apo na palagi niyang minamahal. Iyon ay mukhang namamagan na. Ang kulay nito ay nag-iba sa pagiging purplish blue. Ang mga mata niya ay nanlilisik na parang tatalon palabas sa lalagyan nito at ang bibig niya ay nakabuka na parang gustong sumigaw. Ngunit ang lumabas lang ay isang kumakaluskos na tunog na pinipigilan ng putik at pagkabulok. Ginamit ng kaluluwang iyon ang isa pang kamay nito para ituro ng baliw ang direksyon ng batang puno ng bayabas na malapit. Patuloy na gumagalaw ang bibig nito, bumubuo ng mga salita ng walang tunog na malinaw na mababasa ni Lolo Tasio. Tulong, Lolo! Tulungan mo ako! Napabangon si Lolo Tasio. Matinding nanginginig ang buong katawan niya. Ang puso niya ay parang tatalon palabas sa kanyang dibdib. Ang panaginip na iyon ay napakatotoo kaya't ang lamig mula sa pagkakahawak ng kamay ng multong iyon ay parang nakadikit pa rin sa kanyang bukong-bukong. Hindi na ito isang simpleng kutob lamang. Ito ay isang desperadong sigaw ng paghingi ng tulong mula sa kanyang kaawa-awang apo. Ang lahat ng pagdududa sa loob niya ay naging isang ganap na kasiguraduhan na ngayon. Nang walang anumang pag-aalinlangan kahit isang segundo, habang nanginginig pa rin ang mga kamay at paa, mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone at nagmamadaling nag-dial sa numero ng kanyang anak, ang ama ni Benji. Pumunta. Pumunta ka sa bahay ni Benji, ngayon din isama mo si Tomas na kapitbahay niya at maghanap kayo ng ilang malalakas na binata. Kailangan ninyong hukayin ang kanyang bakuran mismo doon sa lugar ng mga batang puno ng bayabas na iyon na bagong tanim. Bilis! Basag ang boses ni Lolo Tasio, pinaghalong utos at pakiusap sa telepono. Matapos matanggap ang natatarantang tawag mula sa kanyang ama nang papasikat pa lang ang araw, naramdaman ni Tatay Kulas, bagaman hindi niya naiintindihan ang nangyayari, ang isang napakasamang kutob. Agad niyang ginising si Nanay Rosa at mabilis silang tumakbo papunta sa bahay ni Mang Tomas. Pagkarinig sa utos ni Lolo Tasio na hukayin ang bakuran, namutla ng husto ang mukha ni Mang Tomas. Bumalik sa kanyang isipan ang kanyang sariling bangungot. Isang grupo ng mga tao na binubuo ni na Lolo Tasio, ang mga magulang ni Benji, si Mang Tomas, at dalawang binata mula sa kabilang barangay na may pusong puno ng matinding pagkalito at hindi pangkaraniwang takot, ay agad na naglakad ng diretso patungo sa simpleng bahay na gawa sa kahoy ni Nena. Ang gate ay bahagya lamang nakasara at maluwag. Maagang umalis papuntang trabaho si Nena. Ang paligid sa loob ng bahay ay ramdam na malamig at nakakabinging tahimik na nakakatakot. Hindi sila pumasok sa loob, kundi dumiretso sa bakuran sa likod. Ang ilang batang puno ng bayabas ay nakatayo pa rin doon na walang buhay sa ilalim ng mahinang sikat ng araw sa umaga. Ang mabahong amoy na minsan nang naamoy ni Mang Tomas ay tila medyo naglaho na. Gayunpaman, may isang uri ng hindi nakikitang aroma ng kamatayan na palutang-lutang pa rin sa hangin. Hukayin! Hukayin mismo sa ilalim ng pinakamalaking puno ng bayabas na ito para sa akin, utos ni Lolo Tasio habang nakaturo.
Ang kanyang boses ay matatag at hindi maaaring labanan. Hindi na nagtanong ng marami ang dalawang binata. Agad nilang ginamit ang mga asarol at pala na dala nila upang magsimulang maghukay. Nakatayo sa tabi nila si Nanay Rosa, tinatakpan ang mukha ng kanyang dalawang kamay habang umiiyak ng palahaw. Walang tigil sa pagtawag ang kanyang bibig sa pangalan ng kanyang anak sa sobrang desperasyon at kawalan ng pag-asa. Benji, anak ko, Benji. Samantala, sina Tatay Kulas at Mang Tomas ay nakatayong tuod lamang. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa bawat pag-indak ng asarol. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng napakabilis na parang sasabog. Ang ibabaw na bahagi ng lupa ay bago pa at medyo madaling hukayin. Ngunit habang lumalalim ang lupa, ito ay patigas ng patigas, at pagkatapos ay muling lumitaw ang malakas na mabahong amoy na iyon. Sa pagkakataong ito ay 100 beses na mas matapang at tumutusok sa ilong ng lahat ng nandoon. Amoy ng nabubulok na karne at balat, isang amoy na hindi maaaring magkamali pa. Napilitang takpan ng lahat ang kanilang mga ilong gamit ang kanilang mga kamay at umatras ng ilang hakbang. Bak! Narinig ang isang mapurol na tunog ng pagbangga ng tumama ang dulo ng pala sa isang malambot na bagay. Tumigil ang binatang naghukay. Biglang nagbago ng husto ang kanyang mukha. Maingat niyang inalis ang huling layer ng lupa gamit ang kanyang mga kamay. Isang piraso ng kumupas na maong na tela mula sa isang pantalon ang lumitaw sa ibabaw. Tila pinigilan ng lahat ang kanilang hininga. Sumigaw ng matalim si Tatay Kulas, sumugod paharap at hinukay ang lupa gamit ang dalawang kamay niya ng parang baliw at walang pagdadalawang isip. At pagkatapos, ang pinaka-nakakakilabot na tanawin ay inilantad sa harap ng kanilang mga mata. Sa ilalim ng manipis na layer ng lupa ay nakahiga ang isang bangkay na nasa advanced stage na ng pagkabulok, namamaga, at nag-iba na ang anyo kaya mahirap nang makilala bilang tao. Ang pamilyar na damit pantrabaho at posture ng katawan lamang ang nagpahiwatig na iyon ay si Benji. Sumigaw ng matinis si Nanay Rosa bago tuluyang hinimatay sa lugar. Napaluhod si Tatay Kulas sa tabi ng hukay, umiiyak ng malakas na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak sa sobrang kawalan ng pag-asa. Sina Lolo Tasyo at Mang Tomas, na may namumutlang mga mukha, ay halos hindi na makatayo ng tuwid. Sa gitna ng trahedyang tanawin at kaguluhan na iyon, may isang taong nagawang manatiling kalmado, nanginginig na nilabas ang kanyang cellphone para tumawag ng pulis. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating sa lokasyon ang mga otoridad mula sa presinto at Batangas Provincial Police Office at agad na naglagay ng police line. Isinara ang lugar at sinimulan ng mga tauhan mula sa Identification and Criminal Investigation Unit ang kanilang trabaho. Kumpirmado ang masamang balita. Ang biktima ay si Benji, at ang pangunahing suspect ay walang iba kundi si Nena, ang batang asawa na matagal nang nagpapanggap na nagdurusa dahil inabandona siya ng kanyang asawa. Agad na ipinadala ang isang pangkat ng mga opisyal sa pabrika ng pagpoproseso ng isda. Sa gitna ng ugong ng mga makina at malansang amoy ng hipon, masipag pa ring nagtatrabaho si Nena. Nang pumasok ang dalawang unipormadong pulis at malinaw na tinawag ang kanyang pangalan, Nena, nagulat siya kaya nabitawan niya ang basket ng hipon sa kanyang mga kamay. Namutla ng husto ang kanyang mukha. Wala ni isang patak ng dugo ang natira. Tinitigan niya ang mga pulis at pagkatapos ay tiningnan ang mapanuri at nagulat na mga tingin ng kanyang mga katrabaho. Ang lahat ng maskara, lahat ng huwad na pagiging kalmado na kanyang itinayo ay gumuho ng pira-piraso sa sandaling iyon. Kahit hindi nagsasalita, kahit isang salita, sumuko siyang inabot ang kanyang dalawang kamay paharap. Ang malamig na bakal na posas ay tumunog ng klik ng malutong na nagwakas sa mga araw ng kalayaan ng batang asawa at nagbukas sa tabing ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng kasong ito. Ang pag-amin sa likod ng rehas. Sa makitid na interrogation room ng Batangas Provincial Police Office, ang malamig na puting neon light ay direktang nakatutok sa blangkong mukha ni Nena. Sa loob ng maraming oras, napanatili lang niya ang isang tindig, tahimik at umiiling. Ang bawat tanong mula sa investigador ay sinagot lang ng tugon na walang emosyon o kaluluwa. Hindi ko po alam, umalis po ang asawa ko. Maling tao po ang hinuli niyo. Pilit na kumakapit si Nena sa senaryong kanyang binuo. Ngunit ang nanginginig niyang boses at ang kanyang mga matang patuloy na umiiwas ay nagtaksil sa lahat. Tumaas ang presyon at tensyon.
Hindi na siya tinanong ng sunod-sunod ng mga investigador. Sa halip, inilagay nila ang mga larawan mula sa pinangyarihan ng krimen sa ibabaw ng mesa. Ang unang larawan ay ang bakurang nahukay na at nagulo. Ang ikalawang larawan, isang malapitang kuha ng maong na pantalong puno ng putik. At ang panghuli, kahit na nakasensor ito, ay sapat pa rin upang ipakita ang anyo ng bangkay na nasira dahil sa pagkabulok. Asawa mo ito, di ba, Nena? Tingnan mo ng mabuti. Ang taong sinabi mong umalis kasama ng mga kaibigan niya ay natagpuan mismo sa ilalim ng puno ng bayabas na ikaw mismo ang nagtanim. Bata ka pa. Anumang krimen sa huli ay mabubunyag din ang pag-amin ang tanging paraan mo para makakuha ng mas magaan na parusa. Ang mga salitang iyon ay parang malaking maso na humampas sa psikolohikal na kalagayan ni Nena na noon ay kasing igtingda ng PC. Ang imahe ng bangkay ni Benji, ang nakakakilabot na resulta ng kanyang ginawa, ay malinaw na nakalatag sa harap ng kanyang mga mata. Ang pader ng katahimikan na pinaghirapan niyang itayo ay tuluyan ng gumuho ng pira-piraso. Tinakpan ni Nena ang kanyang mukha, matinding nanginginig ang kanyang mga balikat, at pagkatapos ay umiyak siya ng palahaw at tersedo-sedo. Ang iyak, hinagpis, at pagsisisi ay umalinggaw sa buong silid. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, isinubsob niya ang sarili sa mesa, umaamin sa gitna ng kawalan ng pag-asa, "Opo, totoo po, ako iyon. Ako ang pumatay sa asawa ko." Ang pag-amin na iyon na nasambit ay nagbukas ng daan para sa isang mahabang sinumpaang salaysay, nabasang-basa ng luha. Ibinunyag nito ang buong trahedya ng batang mag-asawang iyon. Nagkwento si Nena nang may paika-ikang boses tungkol sa mga unang araw nilang magkasama. Si Benji noon ay mabait din at masipag magtrabaho. Totoo silang nagmamahalan ng tapat. Ang kanilang kasal, kahit simple, ay ramdam na mainit. Ang buhay sa loob ng kanilang simpleng bahay ay dating pinupuno ng tawanan. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahang iyon. Simula nang malulong si Benji sa piging ng inuman kasama ang masasamang kaibigan sa barangay, nagbago siya at naging ibang tao. Tuwing uwi siyang lasing, iyak ni Nena, umuuwi siya at minumura ako ng sari-saring masasamang salita. Ginamit pa niya ang pangalan ng mga magulang ko. Tahimik lang ako para matapos agad ang problema. Hindi natapos doon ang trahedya. Nang sumikat ang social media, naadik si Benji sa panonood ng mga video ng mga babaeng nagpapakita ng katawan sa internet. Sinimulan niyang magkumpara at hayagang nilait ang kanyang asawa. Sabi niya ang dibdib ko daw parang pader, patag ang dibdib ko, walang dating kapag tiningnan. Noong una akala ko nagbibiro lang siya, pero katagalan, sa tuwing umuuwi siyang lasing, palagi niyang inuungkat ang isyong iyon para laitin ako. Sabi niya probinsyana daw ako. Hindi alam kung paano pagsilbihan ang asawa. Ang mga malulupit na salitang iyon na inuulit-ulit araw-araw ay parang libu-libong kutsilyo na sumaksak sa dignidad at pagkatao ng isang babaeng nasa kanyang early 20. Ang sakit sa puso at galit ay patuloy na naipon. Noong malagim na gabi na iyon, sobrang lakas ng buhos ng ulan. Umuwing lasing si Benji at malakas na kinalabog ang pinto. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog ng mahimbing si Nena at nahuli sa pagbukas ng pinto. Dahil lang doon, nagpumilit pumasok si Benji at nagbitiw ng serye ng mga mura na mas malala kaysa sa dati. Minura niya si Nena bilang tamad at walang modo. Ang pag-aaway na iyon ay mabilis na lumala at nauwi sa pisikal na karahasan. Itinulak ni Benji si Nena hanggang sa mahulog ito sa sahig, sabay sigaw, "Sawang-sawa na akong makita ang pagmumukha mo. Aalis ako sa bahay na to para maghanap ng babaeng mas magaling sa'yo." Habang sinasabi iyon, mayabang na humakbang si Benji palabas ng pinto. Ang hangganan ng kanyang pasensya ay nalampasan na. Sa isang kisap mata na nawala ang matinong pag-iisip, dahil sakop ng galit at sakit na matagal ng kimkim, tumakbo si Nena mula sa likuran at itinulak ang likod ni Benji ng buong lakas. Sa biglaang pagkakatulak, napasuray si Benji papunta sa unahan. Ang ulo niya ay malakas na tumama sa malaking bato na ginagamit bilang sapin o patungan ng tapayan ng tubig sa balkonahe ng bahay. Naisigaw lang niya ang salitang "di-aray" bago natumbang hindi na gumagalaw. Inamin ni Nena na noong oras na iyon, hindi niya inisip na mamamatay si Benji. Nag-aalab pa rin ang kanyang galit. Hinayaan niyang nakahandusay ang kanyang asawa doon at bumalik siya sa loob ng kwarto.
Naisip ko lang na natumba siya dahil sa sobrang kalasingan, hikbi niya. Makalipas ang halos 1 oras, malakas pa rin ang buhos ng ulan. Hindi niya narinig si Benji na nagsasalita ng mag-isa o naghihilik tulad ng nakasanayan niya. Nagsimulang magduda si Nena. Lumabas siya para suriin. Pagkahawak niya sa katawan ni Benji, naramdaman niyang malamig na ang katawan ng asawa at tumigil na ang paghinga nito. Pinalibutan siya ng labis na panik at hindi pangkaraniwang takot. Napagtanto ni Nena na nakagawa siya ng isang nakakakilabot na krimen. Ang unang naisip niya sa kanyang ulo ay hindi ang tumulong o tumawag ng saklolo, kundi ang itago ito. Sa kalagitnaan ng maulan na gabi, ang babaeng may maliit na pangangatawan ay mag-isang kinaladkad ang bangkay ng kanyang asawa papunta sa sulok ng bakuran sa likod bahay. Gamit ang isang asarol, naghukay siya ng butas ng parang baliw. Ang basang lupa ay naramdamang mabigat. Habang naghukay, umiiyak siya at nanginginig sa takot. Ipinasok niya ang bangkay ni Benji sa loob ng butas at pagkatapos ay nagmamadali itong tinabunan muli ng lupa. Kinabukasan, upang pagtakpan ang kanyang krimen, pumunta siya sa palengke upang bumili ng pataba at ilang binhi ng puno ng bayabas para itanim mismo sa lokasyong iyon na lumikha ng isang perpektong kwento. Sa mga sumunod na araw, nabuhay siya sa takot, ngunit kinailangan niyang magpakatatag upang gampanan ang papel bilang isang asawang inabandona ng kanyang asawa. Ang sentensya at mensahe ng hukuman. Ang paglilitis kay Nena ay ginanap sa Regional Trial Court, Pengadilan ni Jerry ng Batangas. Sa upuan ng akusado, si Nena na payat at namumutla ay nakayuko lamang habang umiiyak ng palahaw. Tinaya ng hukom na ang ginawa ng akusado ay napakaseryoso. Ito ay iligal na kumitil sa buhay ng ibang tao na nangangailangan ng mabigat na parusa bilang leksyon. Ngunit, isinaalang-alang din ng korte ang mga pampaluwag na sirkumstansya. Ginawa ng akusado ang krimen sa isang kalagayang pangkaisipan na labis na naapektuhan dulot ng matinding probokasyon, kung saan ang biktima na si Benji ay patuloy na gumawa ng psikolohikal na karahasan gamit ang mga salitang nagpapababa at umiinsulto sa kanyang dignidad sa mahabang panahon. Matapos magdelibera, pinatawan ng hukom ng 18 taong pagkakakulong si Nena sa krimen ng pagpatay. Ang parusang iyon ay napakamahal na kabayaran para sa isang panandalian at padalos-dalos na aksyon. Isang panloob na presyon na sumabog at naging krimen na nagwakas sa buhay ng isang binata at naglibing sa kabataan ng isang asawa sa likod ng rehas na bakal. Ang kasong ito ay isinara na nag-iwan ng malalim na sugat sa magkabilang pamilya at nagsisilbing isang mapait na leksyon para sa ating lahat. Ang trahedyang ito ay isang kampana ng babala tungkol sa mga kahihinatnan ng domestic violence, parehong pisikal at mental. Ang mga pang-iinsulto at malulupit na salita ay may kakayahang sumira na hindi nalalayo sa talim ng kutsilyo. Kaya nitong itulak ang sinuman sa sukdulan ng pasensya, nahahantong sa mga aksyong labas sa kontrol at nakakakilabot na mga krimen. Sa bawat relasyon, palagi nating gamitin ang paggalang at pagmamahal sa pakikipag-usap. Huwag nating hayaan na lunurin ng galit ang matinong pag-iisip.